Yun. Yo, what's up mga ka-Promdi? Okay. Sa Bisaya, maayong hapon sa inyong tanan. Sa mga Tagalog, magandang hapon sa inyo. So, magbibigay lang po ako ng tips sa ating mga kagaya ko na construction, no? Kung bakit ganito ang attire ko. Yan. Yan ang pormahan ng mga construction worker. So, shout out sa mga kagaya ko, mga nagtatrabaho sa construction worker sa buong Pilipinas, sa Japan, sa Singapore, sa Malaysia, sa Thailand, at sa Saudi, sa Qatar. Pinanggalingan ko. Pati dun sa lugar ng ano bang pinakamalapit, Spratly. Spratly Island. Yeah. So, magbibigay lang ako ng konting tips, mga ka-Promdi, no? Regarding sa construction worker. Unahin muna natin. Ang pinakamababang level ng trabador sa larangan ng construction, ano ba? Labor. Okay. Mauna tayo sa labor. So, hindi ko naman minamaliit kayo mga labor kasi lahat tayo nagsimula dyan. Ako nagsimula ako dyan. Before ako naging, yun na, nandito tayo sa high rank ng tinatawag na foreman, mason, carpenter, whatever. Nag-uumpisa lahat sa labor. So, bilang labor, dapat alam mo ang trabaho mo. Tama, di ba? Ang trabaho ng labor ay una, maghakot ng materyales. Pangalawa, magpala, magsako ng buhangin, maglitbit ng hollow blocks at kung ano-ano pa. So ngayon, bilang labor, hahayaan ba natin na maging labor na lang ba tayo? Di ba? Wag. Dapat may future tayo. Ngayon, bibigyan ko kayo ng tips mga labor. Sa pangalawang sahod ninyo, syempre sa una, mabigat pa wala pa kayong masyadong income. Sa pangalawang sahod ninyo, bumili kayo ng metro. Eto, papaya ko sa inyo. Yan. Metro, di ba? Para saan bang metro? Ang ibig sabihin yan, mga ka-Promdi, mga labor, mga kasama, need natin bumili ng metro. Para kung mag-utos si foreman, o si karpintero, o si mason, halimbawa na lang si karpintero, merong ipapaputol sa'yo. So, dapat alam mong magsukat. Diba? Kaya, kailangan natin ng metro. Yan mga Promdi, binibigyan ko lang kayo ng konting idea. Kasi sa larangan ng construction, dapat maging smart mind tayo. Smart mind ba? Huwag tayong kuyakoy. No? Huwag tayong ayahay kasi tayo ang inaasahan ng ating pamilya. Correct? Diba? So ngayon, bilang labor, kailangan matuto rin tayo paano magbasa, magsukat ng ating mga gagamitin sa construction. Pangalawa, metro na. Pangalawa, susunod na sahod, pangatlong sahod mo, bumili ka ng martilyo. Martilyo talaga. Martilyo. Huwag mo ipokpok dun sa kasama mo o kaya sa katabi mo. Hindi. Isa lang ibig sabihin yan. Kaya kailangan ng martilyo. Once na naubos ang pako sa site, utusan ka ni foreman, sabihin niya, foreman, mga labor, magbunot kayo ng pako. Kasi naubusan tayo ng pako. Ano ba ang pako sa English?
O, di ba marami kayong natututunan sa akin mga ka-PROMD, mga ka-construction, no? Ang pako, pagka sinabi mong pako, sabihin natin, common nail. Common. Ang common nail, it means meron siyang ulo. Dalawang klase yan. Ang finishing nail, walang ulo. Ang ginagamit ng finishing nail is para sa finishing carpentry. Ano yung isa pang klase ng pako? Excuse me. Isang klase ng pako ay concrete nail. Ginagamit naman ng mga mason. Yan. So, kailangan meron tayong gamit na martilyo. Huwag mo ipukpok doon sa kasama mo o kaya foreman. Nag-uutos lang yun. Tama lang. Dapat meron tayong mga gamit sa panghanap buhay. Kasi doon tayo mag-umpisa, ability, build up, to improve yourself. English yun, Saan ko nakuha yun? Di ba? Yun lang, no, mga ka-PROMD, at maraming salamat sa panonood ninyo. Please subscribe my YouTube channel, PROMD Manila TV, and dun sa aking TikTok. At Manhattan Signet, no? Ito po ang inyong lingkod. Ang musa sa lahat. Bansay. This is Nandi Signet Amanan. Please watch my another video. Thank you.